Hello guys, nandito na naman tayo. Syempre, good morning muna dyan at good evening rito. Eto ha, may pag-uusapan tayo ngayon. Pag-usapan natin ngayon etong issue pa rin sa mga teacher, what the heck. Hanggang ngayon, ayaw tumigil nitong mga guro na ito. No, ayaw tumigil ng mga guro na mga affected, mga tinamaan, mga mahina ang comprehensions. Katulad nga nung sabi natin, nananawagan tayo, magsipag-resign na lang kayo. Kung hindi ninyo matanggap ang katotohanan, no, at kayo'y nanggagalaiti, mag-resign na lang kayo at sayang ang pasweldo sa inyo ng taong bayan. Dahil hindi ganyan ang klase ng gurong inaasahan ng mga kababayan natin sa inyo. Na mga guro na mahina ang comprehension, parang balat sibuyas, at hindi marunong tumanggap ng katotohanan. Kung hindi kayo marunong tumanggap ng katotohanan, ano ituturo nyo sa estudyante nyo? Ano yung i-impart ninyo? Ang mag-TikTok, ang mag-content sa YouTube, at ang mag-content sa Facebook. Tapos mag-drama-drama. Mga hinayo pa kayo, magsipag-resign na lang kayo. Anyway, tulad ng sinasabi ko hindi lahat. Baka mamaya sabihin nyo naman, lahat. Hindi lahat. Yung ilan lang na hanggang ngayon ay hindi makamove on at napakahina ng comprehension skills nila. Eto guys, pag-uusapan natin ang dalawang nag-viral na yung isa lang pala, yung isa naman hindi viral. Kaya lang may nag-forward sa akin, hindi ko rin konti lang naman followers ng isa. Sabay, parehas pala to. Kaya lang yung isa nag-viral. Siguro naman alam nyo na yung tinutukoy ko. Ito ay yung nagsabi na pusilin na lang or barilin na lang si Auntie Claire, yung actually pinost ito ni Lovely, no. Oy, shout out Lovely Granada, mabuhay ka. Pinost ito ni Lovely at post pa naka-uniforme pa ng pulis. Doon pa lang sa pagpo-post siya ng naka-uniforme ng pulis, di ba bawal na yon? Kaya dapat itong teacher na ito kinakasuhan eh. Di ba dapat ito kung ako sa PNP, dapat ito kino-call out na ito, kasuhan na ito eh. Ikulong na ito eh. So what kung teacher siya? Teacher siya to, magtuturo siya sa estudyante niya ng ganon. Magsusuot siya ng uniforme ng pulis, bawal yon. Di ba may batas tayo dyan? Di ba? Nakalimutan ko lang kung anong yung batas na yun eh. Usurpation of authority yata. Nakalimutan ko, pero may batas po tayo dyan sa mga kababayan natin Bawal po kayong magsuot ng uniforme ng pulis, sundalo, kung wala naman po kayo sa serbisyo. No, sa kahit sangay ng AFP, PNP, bawal na bawal po kung kayo naman po ay hindi kasama sa roster at wala po kayo sa serbisyo o wala kayo sa sa organisasyon na 'yon, no? So bawal na bawal po 'yon. So etong teacher na ito, doon pa lang may paglabag na. Tapos yung nagyabang pa at mamamaril pa siya kay UC Claire, talaga naman. Ewan ko kung anong aksyon ang gagawin dito ni UC Claire, pero kung ako sa kanila, PCO, UC Claire, aksyonan nyo ito eh. Hindi lang ito, hindi sapat na ito humingi ng tawad, hindi sapat na, anyway, yun ang i-discuss natin ngayon nag-content siya at komentuhan natin. Sige, bago pala natin pag-usapan na hindi sapat ang paghingi nito ng tawad, atin na munang panoorin at bago natin komentuhan o habang nagsasalita siya ay ating komentuhan ang kanyang pinagsasasabi. Okay? Okay, without any further ado, let's do and watch. Ito ay si teacher na babarilin. Ano bang pangalan? Senate yata. Senate ba pangalan nito? Nagkukuntit ako, hindi ko alam yung pangalan. Kasi naman, hindi naman mahalaga sa akin to eh. Talaga lang natawa lang ako nung may magpasa sa akin ito So kaya magandang komentuhan natin. Okay, sige, let's go. Anyway, didilis ito 100%. Ito mga taong kinokomentuhan natin, didilis mga to. Okay, let's go. Oh wait, wala siyang boses. Okay. Magandang umaga po sa ating lahat.
So, andito po ako ngayon, si Janet Enriquez. Gusto ko lang po sanang Ano ba? Senit? Mukhang Bisaya. Bisaya si Ante. Senit Enriquez. Murag Bisaya ni. Kay kabalo na ako sa punto. Kay di lang ko kabalo kung unsay province no, unsay lugar sa unsay province na Bisaya. Anyway, let's go. manghingi ng paumanhin po sa inyong lahat sa pinopost ko po na na nag-viral po sa yung post ni Lovely Granada po. Magpo-post talaga yan. Magbabiral talaga yan. Tatanga-tanga lang. Kaya mag-iingat kayo. Ito ay warning sa lahat ng mga teacher. Unang-una, hindi sana kayo humaharap sa ganitong mga public apology na kahihiyan ninyo ito kung kayo ay nag-iisip at nasa wastong pag-iisip, sabihin na natin hindi sana kayo mahaharap sa mga ganitong problema. Public apology, tapos ngayon pag nag-viral magsosorry kayo. Wala na po. The damage has been done. You're already on the you're already in the different website, no? In the different apps. Marami na ang nag-record niyan. So, hindi nyo na yan maiaalis. Okay? So, kaya mag-iingat kayo. Sa mga teacher, ito ay babala sa inyo. Na lahat ng pinopost natin, maging kami, lahat tayo, ay hindi na natin ito basta-basta maiaalis. Kahit pa ito ay i-take down mo, pag ito ay nai-record na, wala na. Wala na kayong magagawa rito, no? Okay? Gusto ko lang po manghingi ng paumanhin po sa inyo. Sorry po talaga sa nagawa. O yan pa, isa pa. Kita mo, nangihingi ng paumanhin. Nagsosorry. Yan ang sinasabi natin. Pangalawa, pag kayo ay gagawa ng ganito mga didilis, pwede makiusap kami. Kung kayo ay gagawa at magyayabang rin lang ng mga ganito, kailangan yung kaya nyong panindigan, may bayag kayo. Huwag kayong gagaya sa mga amo ninyong sila Inday Sayad, sila Barbie Baste na puro bunganga. Pag sinabi ninyo, kaya nyo panindigan. Pag sinabi ninyo yung mga ganyang bagay, huwag kayong magpa-public apology, kaya nyong panindigan. Kasi nga, sayang ang tato. Sayang ang mga sayang ang yabang Sayang ang angas, maisog pa naman kayo. Tapos magsosorry lang kayo? What the heck? Huwag ganun. So sa susunod, kailangan pag magyayabang kayo, talagang yung yabang ninyo, yabang talaga. Ha? Yan ang tatandaan ninyo, ha? Huwag yung ganyang, kita nyo, nagsosorry kang Wala po akong ibig na ipahiwatig na mambabaril po ako. Ate naman, wala kang ibig ipahiwatig. Ipinost mo nga. May nag-comment pa nga. Tapos sinabi mo ang gusto mong barili. Ngayon wala kang ibang ibig ipahiwatig. Ate talaga. Nag-reply lang po ako sa yung kaibigan ko na, sino yun? Si Len po. Kaya po, nanghingi po ako ng paumanhin po sa inyo po. Okay. From the bottom of my heart po, sorry po talaga sa nagawa ko. At saka, yung wag naman po sanang ibabash yung mga anak ko kasi ang dami po kasi yan ang sinasabi natin. Isa pa sa mga teacher, kung kayo ay may mga anak, expect nyo na mababash ang mga yan kung sablay ang mga pinagsasabi mo. Kaya nga sabi, di ba, think before you click. So expect mo na yan, mangyayari yan. Ito ay isang malaking babala para sa para sa mga ibang mga teachers natin. Hindi lang sa mga teachers, gawin natin pangkalahatan, Think before you click. Message sa akin at sa mga anak ko na nagbabash po sila, sana po ay stop na natin po itong inaamin ko po na may kasalanan po ako. Sorry po talaga sa inyong lahat. At saka manghingi po ako ng paumanhin sa inyo na sana po ay mapatawad nyo po ako at stop na natin to ang pambabash po, lalong-lalo na po sa mga
kamag-anak ko sa pamilya ko po na minimessage po nila na DDS shit, DDS supporter ka, putang ina mo, mga ganyan-ganyan po. Sana po ay matapos na po itong lahat-lahat po. Please po makikiusap po ako sa inyo na please refrain po of sharing that post po. Alam ko po na ang pagkakamali ko po, sana po ay hindi na po nila i-share po kasi po super affected na po ako, pati yung mga pamilya ko. Hindi na po ako nakakatulog. Guys, that's the consequence, ha. Tulad ng sinabi ko, yan ang consequence ng mga pag ikaw ay mga action mong ganyan, ha. Okay. At nakakain po. Ang grabe po talaga ang affect ng mental health ko po. Sana po ay mapatawad niyo po May ako. problema na sa mental health siya. Maraming salamat po. Okay. So guys, eto, sabihin natin, first, ate, dalawang bagay, ano? First, let me lecture you. Then second, let me appreciate what you did, no? And explain ko kung bakit. Unang-una, ate, hopefully ito ay maging leksyon sa'yo. Aral na ito, no? Kahit pasabihin mong ikaw ay didilis. Kaya nga 'di ba matagal na nating nakikita click before you think before you click, sapagkat ano man ang ilabas mo dito sa social media, lahat yan ay may consequence. It's either good or bad, but may consequence lahat yan. Now, basher, nandyan talaga yan. Lalabas at lalabas na. Lalo naman na sablay ang iyong ginagawa. Actually, hindi basher ang iba dyan. Ang iba dyan, tinutuwid ka lang, parang ipamukha sa'yo na mali ka at ipinapaliwanag sa'yo kung ano ang nararapat. No? So, ipinapamukha sa'yo na mali ka. Hindi naman bashing yun, no? Kundi kasi ang bashing talaga naman yung walang katotohanan. Pero kung may katotohanan, that's not, we can consider that a bashing. Ano yun, pagtutuwid lang sa'yo para magising ka, no? Kaya ito ay aral sa'yo, no, na mag-ingat-ingat ka at manalangin ka na hindi ka tuluyan at hindi ka idemanda, no? Sapagkat pati yung pulis baka manalangin ka na hindi ka tuluyan ng PNP dahil talagang ano yan, no? Maling-mali yung magsuot ka ng uniforme ng pulis. Sa code of ethics ng mga teachers, sablay ka na eh. Di ba? Teacher ka pa naman. Okay ate ha, pero eto naman, okay. Yun yung sinasabi ko sa'yo na gusto ko tayong lecturean lang na hopefully, medyo ano to ha, this is a hard way, to learn. Pero kailangan mangyari sa'yo yan, okay? Para matuto ka. Pero what I appreciated naman, guys, ito naman ang na-appreciate ko naman kay ate, no? To be fair, although didilis siya, no? To be fair, he has this balls. She has the balls and the guts, no? To face itong nangyaring ito. So kailangan palakpakan naman natin siya sa bagay na 'yon. At kahit papaano ma-appreciate natin na naglakas ng loob because I think ito yung first time ko na nakakita kasi yung isang babae na teacher din na nagsasabing nagkamali siya pero mayabang pa, patawa-tawa pa dahil splice lang daw ang napanood niya, sira ulo yun. Eto si ate kahit papaano, I think she's sincere naman, no, in her public apology. So give her the credit for this, no, guys. And ang request niya sana wag na raw siyang i-bash. Wag na sana siyang pati ang pamilya niya, mga anak niya nadadabay na. At least as a human being and being naman tayo, 'di ba? Humanity reasons, no? Pagbigyan natin. Bigyan na natin ang pagkakataon, itigil natin ang bash kay ate kung pwede lang, At palagay ko na natuto na ito. Ngayon, pag ito ay umulit pa, wag na natin itong titigilan, no? Habang buhay. Yun lang naman yung sa akin, ha? Yun lang sama yung sa akin. Kasi, syempre, tao rin lang naman tayo, nagkakamali nga naman. At kahit padidilis ito si ate, I think, tingnan natin kung sincero talaga siya, baka naman siya natuto talaga. And hindi talaga ako agree na pati ang mga anak niya ay i-bash. Hindi ako agree na idamay ang mga anak niya kasi wala namang kinalaman even ang pamilya niya. Dapat kung may ibabash, di siya lang, no, wag na ang mga pamilya niya. At home na yun. Wag na tayong gumaya sa mga kasamahan nito na didilis, no?
na dinadamay pati pamilya. Gawain ng didilis yan at hindi natin gawain yan. So guys nasa sa inyo yun, pero ito naman ay aking suggestion lang, no, na tama rin naman, kumbaga pagbigyan natin ng pagkakataon si ate, hindi natin siya sinasabing umalis siya sa pagiging didilis, manatili siyang tanga at bobo kung gusto niya, di ba? Pero matuto na siya. Okay? Yun lang naman Palagay ko matututo naman to, teacher to kaya lang, yung sa pambabash sa mga anak niya, palagay ko hindi tama yun. Guys, wag na tayong gumaya sa iba, itigil natin yon. Kung pwede lang. Pakinggan natin siya. Tama siya ron, hindi dapat idama yung mga bata. Okay? So yun, so punta tayo sa kasunod, no? Ate, tahan na. Susunod kita mo naman fair ako Kahit didilis ka, ipinapakiusap ko na wag nang i-bash yung mga anak mo. O so matuto ka na sana anong pangalan ulit nito? Basta. Okay, punta tayo sa kasunod. Ito naman ang puntahan natin itong kasunod. Okay, ito. Mukhang maraming inaangal ito. Sino bang pangalan nito? Hindi ko to kilala pinasa lang sa akin. So, kung sino ka man, kuya, kokomentohan kita. Ang mga pinagsasasabi mo Okay, sige, let's go. Sa Pinas ka lang makakita na ang daming trabaho ni teacher. Okay. Daming mga paperworks. Ang daming mga inaasikaso, wala na halos pahinga si teacher. Tapos ang baba ng sweldo. Okay, doon pa lang sablay na. Unang-una, sir, bawasan mo yung pagiging tanga mo. Unang-una, walang nagpilit sa'yo na mag-teacher ka. At pangalawa, kaya ka nga teacher, natural, maraming paperworks yan. Saan ka ba naman yung manager nga sa bangko, yung manager nga sa opisina, ang dami ring paperworks Teacher pa kaya? Kahit ka yung simpleng supervisor lang, marami ring, sa mga kumpanya, marami ring paperworks Teacher pa kaya? So, in the first place, nung pumasok ka, nang mag-aral ka ng education, alam mo na ang trabaho ng teacher ay maraming paperworks. Diba? Pangalawa, nung pumasok ka na, mag-aral ka ng education, palagay ko naman, may idea ka na rin sa swelduhan ng mga teacher. Pero nagpilit ka pa rin. Sasabihin mo, for the love of country? Or for the love of children? Naniniwala naman ako doon nung una. Baka nung una. Pero ngayon, sablay na. Alam nyo kung bakit? Sa mga guru kung kayo nagiging reklamador, no? Pasensya na, nawawala yung value ng inyong pagsasakripisyo. Kasi being a teacher, part of the being a teacher, talaga yung sacrifice na tinatawag, di ba? Alam mo naman na magtuturo ka di ba? At palagay ko naman doon pa lang sa college while you're in school tinuturo na yan. Nabahagi talaga niyan ang pagsasakripisyo. Ngayon, kung ganyan pala angal ka, nawawala ng kabuluhan yung iyong sakripisyo. Ang gawin mo na lang, kuya, mag-resign ka. Diba? Pagod ka na pala Ayaw mo na ng paperwork, angal ka ng angal, mababa ka mo ang sweldo. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo, compare sa iba di hamak na napakalaki naman ang diferensya ng sweldo ng teacher sa iba. Diba? Sa ibang mga trabahante, kahit pa doon sa ibang mga supervisor ang mga rank sa ibang mga kumpanya, sa mga korporasyon di hamak naman na mas malaki ang sweldo ninyo. Diba? Kaya lang yun nga, kung ikaw na kuya palaangal ka, bakit hindi ka nalang mag-resign? Hindi ka naman pinilit na mag-teacher, diba? Buti kung pinilit ka Hindi naman Di mag-resign ka, umanap ka ng trabaho. Total, professional ka naman O di ba, hanap ka ng ibang trabaho.
Para wag maapektuhan yung pagtuturo mo. Isipin mo, sa kada araw na magtuturo ka, sa kada araw na gagawa ka ng mga lesson plans mo, puro grievances ang nasa dibdib mo. Pangit naman yung ganon. Hindi maganda yun bilang isang guro. Isipin mo, puro grievances. Saan ka naman nakakita ng teacher habang nagagawa ng lesson plan? Putang ina mga ang sweldo ko, ang baba, di ba? Tapos kapag nagtuturo, kaya hindi maalis yung ibang teacher Habang nagtuturo, galit na galit Kagaya nung teacher na sinabihan ni Inday Sayad na wag pabayaan na lang. Di ba? Na hindi man lang sinaksyon. Sineser mo na ng mga estudyante niya. Sabihin ba naman sa estudyante niya na, anong narating na ninyo? Hindi ako nag-aral para ganituhin ninyo. Hindi ako, bureche. At ako hindi ako na, kayo, wala pa kayong narating. Isipin mo, tama bang sabihin sa mga bata yon? Dahil puno ng grievances, ganun na nangyayari. Kaya kuya, ikaw, kung ako sa iyo, mag-resign ka na lang kung gusto mo. Huwag kang tanga. Hindi ka naman pinilit mag-teacher Mas marami pa diyang mas matino kumpara sa iyo, kaya lumayas ka dyan. Hindi alalahanin mo Angal ka ng angal, may karapatan kami bilang mga mamamayan at ang mga iba pa may karapatan na i-call out ka. Dahil bakit? Ang sweldo ninyong mga teacher ay nanggagaling sa buwis ng bayan. Kaya kung kayo ay nagkakamali pa minsan-minsan, huwag kayong magpa-victim. Marami, ang taong bayan, ang sakripisyo naman ng mga guro, ito ay hindi naman nakakalampas sa kanila. Alam ito ng taong bayan. Kaya nga mataas ang pagtingin ng taong bayan dito sa mga guro. No? Mataas ang pagtingin namin sa inyo. Mataas ang pagtingin namin sa mga guro, mataas ang respeto, mataas ang paggalang. Kaya lang, sa mga katulad mo, kuya, ay nasisira. Isa ka sa sumisira. Sinisira mo ang pananaw ng maraming tao kung ganyan. Sipin mo, angal ka ng angal. Puro ka grievances, di ba ga? Ba't hindi ka na lang mag-resign? Sasabihin mo pa, sa Pilipinas ka lang nakakita na maraming ginagawa mababa ang sweldo. Sigurado ka? Baka mapahiya ka sa mga teacher sa Mexico. Baka mapahiya ka sa ibang lugar na mababa rin ang sweldo. Bakit? Akala mo ba dito sa Canada malalaki ang sweldo ng teacher? Ang malaki ang sweldo dito yung nagtatrabaho sa oil. Kaya huwag kang tanga. Sa Pilipinas, pangalawa, nakarating ka na ba sa iba't ibang bansa? Nasasabihin mong sa Pilipinas ka lang nakakita? Ano na ba mga bansa ang narating mo at nakapagtrabaho ka bilang isang guro para maikumpara mo? Diba? So, sobrang bobo mo lang. So, sa paggamit ng mga salita, mag-iingat ka. Sasabihin mo, sa Pilipinas ka lang nakakita. Bakit? Galing ka na bang ibang bansa? Ilang bansa na ba ang narating mo? At ilang bansa ba ang napagtrabahuhan mo bilang guro para maikumpara mo? Baka kinukumpara mo naman ay sa mga first world country Huwag kang tatanga-tanga. Diba? Kaya yun lang yun sa akin. Kuya, kung ikaw nagsasawa na sa buhay mo bilang isang guro, mag-resign ka na lang. Yung iba nga, pag nagsasawa sa buhay nila, nagpapatiwakal. Diba? Pero hindi ko naman sinabing ganun mag-resign ka na lang. Diba? At hindi pa yan. Ginubuli pa ng gobyerno. O kita mo, kabubuhan. Didilis talaga no? Binubuli daw ng gobyerno. Baka alam mo ba na sa panahon ni Duterte hindi itinaas ang sweldo ng mga guro? Alam mo ba kung kailan lang itinaas ang sweldo ng mga guro? Sa panahon lang ni PBBM. Diba? Halos pinabayaan nga kayo sa panahon ni Fentaboy Pati nga yung mga allowance ng mga guro kasama ang mga nurse hindi ibinigay. Pati yung mga sa COVID, pati yung sa mga eleksyon. Pinabayaan kayo
Sadyang tanga lang kayo. Di ba? Tapos sasabihin mo, binubuli ng gobyerno. Paano kang binuli ng gobyerno? Di ba? Ang tanga. Porque mahina, sabihin mo na lang kuya, mahina ang comprehension mo. Di ba? Mahina ang comprehension mo. Mahina kang umintindi, ganun lang yun. Wala talaga to. Yun lang. Sige na. Wala na, tapos na. O yun guys, so eto sa mga teacher, ayaw nyo pa talagang lumubay Talagang pinagpipilitan nyo pa yung mali nyo Ngayon, lumawak na ng lumawak, nag-iba na ang naratibo. Umiba na ang naratibo nila, umiba na ang direksyon. Talaga naman, itong mga itong iba rito guys, ay biktima lang nila kasi ng excuse me. Biktima ng ng Axe Teachers Party List. Biktima nitong si Tinyo na sira ulo na NPA. 'Di ba? So, kaya yung iba rito kawawa. Pero sa nakikita ko, konting-konti lang sila Mas marami pa rin yung nakakaintindi Even sa mga comment section, 'di ba? Sabi nila, ako teacher din ako pero naiintindihan ko. 'Di ba? Kaya kudos sa mga sa mga nakakaintindi at dito sa mga hanggang ngayon ay hindi makaintindi nanyo. Magsipag-resign na kayo. 'Di ba? So, yun lang. Sa mga bobo, yun lang. Thank you. Sa mga bobong didilis dyan at mga may sayad na nyo, ang tatay nyo ay preso, ang BP nyo ay bobo. Manatili kayong mga bobo at may sayad sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye!